Kapag nakababad ka lagi sa presence ni Lord, makikilala mo si Lord. Nakababad ka saan? Sa kung paano ka kumita, I tell you, magmumukha kang pera. Saan ka nakababad? Sa sakit na naranasan mo kay kumare, kay kumpare, kapatid, I tell you, magmumukha kang problemado. Pag-usapan natin ito, normal Christianity. Normal Christianity. Now, way back 2010, that was the time that Pastor Eman kicked out of one of the church in Laguna because of revival. No, hindi po lahat ng church ay open for revival manifestation or supernatural manifestation. 2010, napadpad ng Manila going to South Caloocan, Monumento, in Hosea Church. Yan, glory to God. Na-meet ko itong mga taong ito, which is Pastor Paul Moreno, Bernard Gunn, William De Los Santos, Cesar Manzano, Manny Magabulo, and then naging part po tayo ng movement ng revival doon sa place na yon. So, nung nandun ako, kasama ko mga revivalist, nakikita ko yung movement sa kanila ni Lord. Ang tindi. Kapag si Pastor William or Pastor Weng, kapag na-meet mo siya in person, tapos first time nyo magkita, i-describe niya buhay mo na para bang sinerox copy. Ang lakas ng word of knowledge. And then, pag si Pastor Bernard naman, na-meet mo, magpa-prophesy bigla, mafe-feel mo yung presence ni Lord. Sarap ng ganun, no? Amen. Na yung meron kang mga tao, mga paborito mong tao, na kapag nakikita mo, nabe-bless ka. So, yan yung mga tao niya. Si Pastor Paul naman, kapag na-meet mo, ikikwento niya sa iyo yung mga hiwaga ng kalangitan. No, para bang out of the space yung kanyang mga kwento, no, na mga encounter kay Lord. Matindi na magdi-desire ka na ma-inlove lalo kay Lord. Amen. No, sino pa hindi ko na ikikwento? Si Pastor Seth. No? Si Pastor Cesar naman, kapag na-meet mo, grabe naman yung mga wisdom. Grabe yung mga wisdom on how you will handle your service unto God. And kapag ikaw para nagkaroon ng spiritual alignment, kapag ikaw na-connect sa mga taong ito, isa sa mapapansin mo, magmamanifest din sa'yo yung mga naranasan po nila. Magmamaterialize sa'yo yung mga nararanasan nila. Amen. And that time, my life will become normal. So bago mag-2010, I am abnormal. No, ganun yung scenario, no? So mamaya pag-uusapan natin what is normal Christianity. Amen. Let's pray. Father, thank you so much for this moment. And this is what I believe. When I speak your word, you will release your energy and power to transform our heart, to renew our mind, and to change our life situation. Father, we honor you. We exalt your name, Lord God. And we know, Lord God, in our midst, magpapakitang gilas, Panginoon, ang matindi mong presensya. And we allow, Lord God, the move of the Holy Spirit, Lord, to invade our heart, to invade our soul, Lord. And we just want to experience your glory, Lord God, in this afternoon. In Jesus' mighty name. And this is our prayer. Amen and amen. You know, normally walking in a supernatural is what we call normal Christianity. Amen. Day by day encountering God's presence is normal. But in our days right now, that is not normal. Uulitin ko po. Normally walking in a supernatural is what we call normal Christianity. Day by day encountering His presence, no po, iyan po ay sign na yung manifestation ni Lord continuously, no, nagmamanifest in our lives. Ang hindi lang natin maintindihan, bakit sa panahon po natin ngayon, hindi po ito maranasan ng marami. So in this topic, no, mapag-uusapan natin, wow, kailangan pala na maintindihan po namin na kailangan namin maging normal sa Panginoon. What I mean is this, mga kapatid. Supernatural is the natural move of God.
So ano yung norm na madalas nararanasan po natin ngayon? Ang norm na madalas na nararanasan natin or nai-encounter natin every Sunday kapag maten tayo, every preacher, no, tells us on how we become a good person. Maganda naman yung amen. And even Red Cross, foundations, tinuturo po yan. Na kung paano tayo magiging mabuting tao. If you have this subject, GMRC, Good Morals and Right Conduct, mapag-uusapan po kung paano po tayo magiging mabuting tao. Amen. Pero wala po ako yatang madalas na naririnig o nakikita na merong church na tuturuan ang mga anak ng Diyos to flow in supernatural. Alam niyo po ba na mas madalas, mas naniniwala tayo sa kilos ng dyablo kaysa sa kilos ng Diyos? Many of the Christian right now, believing or nandito po sila sa stage na they are demon conscious. Marami ngayon mas sensitive sa move ng demonyo kaysa sa move ni Lord. That's why kapag nag-manifest ang pagkilos ni Lord, ang nangyayari, nami-misinterpret yung move ni Lord at sasabihin, teka, kulto yan. Teka, hindi sa Lord yan. Na minsan, ang normal sa atin, dahil nga ganun, mas nasanay ka sa kilos ng demonyo, kumalampag lang sa banyo, inisip mo kaagad, demonyo. In Jesus' name! Kasi nagulat ka eh. Nakakita ka lang ng itim na aso sa labas ng gate nyo, inisip mo kaagad, may witchcraft na pumaaligid sa'yo. Nakakasalubong ka lang ng itim na pusa, inisip mo kaagad, may nagmamanman sa iyong mangkukulam. Anong kasalanan ng pusa na naging itim siya? Ewan ko ba ngayon, kapag daw itim, masyadong demonic, at kapag puti sa Lord, kapag itim sa demonyo, that's why, hindi makapag-flow yung supernatural sa atin. Amen. Why? It is because we are contaminated. Everybody say contaminated. We are contaminated in this napaka-worse na mundo na gusto ng Panginoon ikaw ang magliwanag dito. Amen. So in our day, supernatural things is unusual to experience. Hindi po talaga siya normal na nararanasan ng marami. Pero, pag-usapan po natin, gusto ko po and I pray na lahat po tayo dito ay magkaroon ng desire. Everybody say desire. To move in a supernatural manifestation ng ating pong Panginoon sa ating buhay. Are you excited? Amen. Why? Because Jesus Christ is the example of normal for the Christian. Ano yan? To be different from Jesus is anyway, is to be an aberration from the standard set by His life. Ganyan pa po ba tayo? Ganito lang po kasimple, ang ating pong pinagbabasihan ay ang ating pong Panginoon. When was the last time in your work, in this Christian life na meron ka, habang lumalakad ka sa buhay Kristiyano, when was the last time na meron kang nakasalubong na may sakit at nung nadaanan siya ng anino mo, gumaling siya? Pastor, hindi pa po nangyayari. Ang alam ko lang, nung nakita ako ng may utang sa akin, iniwasan niya ako. So when was the last time na ipinatong mo yung kamay mo sa may sakit, gumaling sila? You know, Jesus Christ is the example of this normal word na Christianity. Kasi kapag hindi natin ibinasi kay Lord yung normal dahil siya ang ating basihan, ano pa kaya yung normal? Hello? And I believe, baka mamaya, kung si Jesus yung ating pong basihan, kung siya yung standard, sino yung kinokopya natin ngayon? Kapag ikaw pumunta sa especially mga malalaking churches ngayon, napakadalang ng pag-usapan ng speaking in tongues. Speaking in tongues, napaka-basic po yan, foundation ng manifestation ni Holy Spirit, hindi mapag-usapan. Kasi bakit? Naghihintay sila ng interpretation. Always remember, in Acts chapter 2, hindi po Kristiyano ang nag-interpret. Hindi Kristiyano ang nag-interpret. Hello? Nung pagbagsak ng matindi ni Holy Spirit.
Sino ang nag-interpret? Yung mga tao na nakapaligid sa kanila, mga unbeliever, about 3,000 men. Hey, are you there? In short, yung manifestation ng interpretation, hindi mo alam, may unbeliever na nasa loob ng church na maa-amaze dahil dun sa naranasan nyo, dahil sobrang skeptic ka, sobrang nirationalize mo yung situation, ayun, hello, hindi tuloy nila may encounter si Lord. Amen? Kaya nga alam nyo po, kapag nandyan si Lord, wag nyo pong pipigilin, hayaan nyo lang. Hello, ibang-iba kapag nandyan si Lord. Amen? Matindi kapag nandyan si Lord. So, ito po ay standard ni Jesus. So, kung ito ay standard ni Jesus, mga kapatid, uulitin ko, gayahin natin yung standard na yon. Amen? Revival manifestation is not temporary, it's continuous. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ito. I remember when Azusa Street Revival, nung naranasan ito sa California, nung bumagsak ng matindi ang presence ni Lord. Lahat po sila ay napuspos ng banal na Espiritu Santo. Nagbunga ng matinding revival sa buong mundo. Amen. Ang daming pinanganak na churches at isa po tayo sa naambunan. Dinala ito ng mga foreign people here in the Philippines. Binakbakan nila ang Maynila. Nakapasok po sila sa Cathedral of Praise, no, sa pangunguna ni Jimmy Swaggart, yung sasabihin ko. Si Rodney Howard Brown, no po? Ang tawag po nila doon, dalaping prophet. Natawa lang ng tawa ng tawa ng tawa. Habang nag-share, tawa ng tawa ng tawa. Hanggang yung church, mapuspos ng katatawa ng katatawa. No po? And then, ang dami pong tinamaan dyan. Actually, nagbunga yan ng Revival Alliance sa buong Pilipinas way back 1990s. Nandiyan na yung mga maraming churches nag-move sa revival. Tapos, marami ring churches ang hindi kasi nga, weird daw. Weirdo nga naman kapag napuspos ka talaga kasi yung pagiging dignified mo, mawawala. Imagine mo, yung ang gwapo-gwapo mo, ang ganda-ganda mo, during the, yung bago mag-start yung revival meetings, then after the revival meetings, basag ka, yung sabog yung sipon mo, no, during revival meetings, biglang mag-iiba yung itsura mo. Hindi pwedeng baguhin ng mga pangit na nakikita natin or unusual na karanasan pagdating sa revival, nahaharangan ito na mag-materialize sa bawat church. Amen? Masarap kaya ito na maranasan po natin. Amen? Hello? Yung iba, excited, attend ako ng camp, gusto ko maranasan si Lord. Tuwing camp na lang. Ba't hindi mo i-desire every Sunday, pagpunta mo ng church, Lord, mararanasan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Now, what is revival? Ano nga po ba ito? Na maaaring tanong po natin dito. Amen. Revival means it is a Pentecostal perspective. No? In Pentecostal perspective, ang revival daw po ay experiencing the outpouring of the glory of the holies, Book of Acts is the one of the example ng, alam niyo po yon, ng matinding pagkilos ng glory ni Lord sa Biblia. Every day they encounter God. Doon ko nabasa si Pedro, makasalubong niya, yung anino niya, madaanan niyo may sakit, gumagaling. Gold and silver, I have not, but I have this name. In the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. Pilay, nakalakad, tumatakbo, tumatalon sa sobrang saya. Amen. So in short, normal ito noon. Nagmamaterialize ang pagdami ng pagkain, bumubuhay sila ng patay. I remember when Paul, may tinatakasan po siya ng mga sundalo kasi alanganin ang buhay niya, tumalon ang lolo nyo. Yung lolo nyo sa faith, si Paul, namatay siya dito. Hello. Pinuntahan siya ng mga kapwa niya apostles at sinigawan sa pangalan. Pablo! Then bigla siya nabuhay. Are you there? Tumalon to sa napakataas na bakod.
And I remember also na merong isang grupo ng Kristiyano sa sobrang mapagmahal nila sa mga kaibigan, nagbutas po sila ng kesame, kumuha po sila ng lubid para ibigte yung kanilang, hindi ba? Para ibaba, no, yung kanila pong kaibigan kasi hindi sila makasingit, no, sa matinding crusade, no? And then nung si Jesus nandoon na, nakita niya, grabe kayo dinaanan niyo pati kesame Oo, syempre, gustong-gusto po namin ma-encounter yung presence mo. Okay, sige, tumayo ka na dyan. Wala ka, ang tagal namin binakbak tong bubong. Sasabihin mo lang, tumayo ka na dyan. Hello, are you there? So, tumayo, yung may sakit at nakaranas ng kagalingan, that is normal. Amen. That is normal. Signs and wonders is a normal move of God. Amen. In Habakkuk chapter 2, verse 14, for the earth will be filled with the knowledge of God's glory, no? As the waters cover the sea. Isa sa matinding pangako ng Diyos sa atin na yung mundo mababalot ng kanyang kaluwalhatian. Nako, mapupuno tayo ng kwentuhan ngayong hapon. Amen. Nasa Malolos, nasa Kalumpit, Bulacan po ako. Ito po ay tawag dito, isa sa matinding naranasan ni Pastor Eman na po na hindi ko malilimutan. Are you excited? Kasi nga, ginawa ni Lord na normal yung aking buhay. Ngayon, biglang tumawag si Pastor Paul. Sabi niya, Pastor, punta ka ng Manila. May meeting tayo. So, from Kalumpit, Bulacan, nag-prepare ako, nag-ayos ako. Pagbukas ko ng pinto, ang lakas ng sound ng kapitbahay. Ang tugtog, Mama, ooh, you still make you cry. Sharing Cherbalu and then tomorrow. Lalalu, lalalu. Yun yung tugtog, ang lakas. Tayo pala, no, meron tayong ganitong sakit, yung last song syndrome. LSS. Na LSS ako doon. Sumakay ako ng tricycle, Mama, nagre-rema sa utak ko, you say make you cry, tomorrow. Pagsakay ko ng Victory Bus, going to Monumento, pagsakay kong ganyan, may nakita, wala kasing bakanting upuan may nakita akong babae na nakaupo sa bandang gitna. Ngayon, dahil wala nang ibang bakanting upuan, no? Yung tabi niya, yun yung bakante. So si Pastor Eman, pumunta doon, naupo. Pag upo ko, yung siko ko, tumama doon sa siko niya. Alam niyo, pag tama ewan ko kung na-encounter niyo na to, yung pag tumama yung siko mo doon sa katabi mo, nakukuryente ka, pag upo ko, tumama yung siko ko sa siko niya, biglang sumigaw si ate. Aray! Sabi niyang ganun. Ako naman, ate, sorry. Pero alam ko sa sarili ko, mahina lang yung hindi ko siya nasiko talaga. Hindi ganun Hindi ganun. Pag upo ko, dumampi si siko, dumikit si siko niya, and then, aray! Sabi niya sa akin ganun. Kuya, ang sakit. Sabi niya ganun. Sabi ko, ay, sorry po. So, medyo umusod ako ng konti dito sa aisle. Nasa may bintana po siya nakaupo. Then tumakbo si Bas. Yung utak ko talagang naandun pa rin sa Mama. Ooh, shall make right. Shenli ng Chorbaluen tomorrow. Yun na. Habang binabakbak po namin ng NLEX, walang tigil yung LSS sa utak ko. Hindi ako mapakali. No po, ano ba meron? Ba't hindi siya mawala sa utak ko? Yung babae, napansin ko, there is something happen sa buhay niya na hindi siya mapakali doon sa upuan. Alam niyo, yung dilim ng mukha niya, nung pagpunta ko doon, ay pagsakay at unang pagkita ko sa kanya, siyang liwanag niya kalagitnaan ng biyahe namin. Na umayos yung itsura niya. Ako naman, sabi ko sa sarili ko, ano kaya meron?
Maya-maya, kumukulbit na sa balikat ko. Kuya, sabi niya sa akin ganon. Bakit po ate? Sabi niya, kanina di ba napadikit yung siko mo sa siko ko? Nasaktan po ako talaga. Ang sakit. Okay, naku, pasensya ka na. Sorry talaga. Sabi niya, actually po, papunta po ako ng JP sa Manila ngayon. Anong gagawin mo doon? JP Hospital po ito. Papunta ako ng hospital sa Manila ngayon. Anong gagawin mo doon? Sabi ko sa kanya, ate, anong gagawin mo po doon? Magpapacheck up po ako. Bakit? Kasi po yung akin pong, meron siyang isinere doon sa kanyang part to ng mga babae. Sa matres, no? So, sobrang in pain po ako. Umalis po ako ng bahay, sobrang in pain po ako. Kaya nung pagsakay ko po dito sa bus, talagang hindi po ako, in short, she's not in a good condition. Amen. Hello, nandiyan pa po ba tayo? Ngayon, eto na. So, habang nagkikwento siya ng sitwasyon niya, si Lord, nagmamaterialize, no, yung word of knowledge and prophetic, nangungusap ang Panginoon. So, that time, sabi ko sa kanya, alam mo, I believe may plano si Lord. Sabi ko sa kanya, I'm a pastor. Papunta ako ngayon ng monumento, may meeting kami. Sabi ko sa kanya, ikaw, anong pangalan mo? Sabi niya sa akin, Queen. Ang tawag po namin dyan is symptomatic word of knowledge. Kaya pala, binubulaga ako ni Lord sa kantang Mama. Mamimit ko pala si Queen sa araw na yon. Sabi niya, I'm Queen, Pastor. Sabi ko, kaya pala. Alam mo ba, pasakay ako ng ganito, and blah, blah, blah. Hindi mawala sa isip ko tong kantang to. Tawa siya ng tawa that time. At sinabi niya, this is a coincidence. Sabi ko, no, hindi ito isang aksidente. Amen? May plano si Lord sa'yo. So pinag-pray ko siya that time and nawala po yung pain. Sabi ko sa kanya, tutuloy ka pa ba sa hospital? Sabi niya, mukhang hindi na po. Kasi I feel normal. That is normal. My question is this. When was the last time na nakaroon ka ng encounter kay Lord at may gumaling sa pamamagitan ng iyong buhay? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ito yung gusto ng Panginoon, ang mundo natin ay paganda ng paganda. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang mundo ay paganda ng paganda. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Kung ano yung ginawa ni Jesus noon, gagawin niya pa rin ngayon at hindi po siya magsasawa na ipakita yung walang hanggang kapangyarihan at pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tignan mo yung katabi mo, mararanasan mo si Lord, sabihin mo sa kanya. Mai-encounter mo si Lord. Hello, sa pamamagitan mo, sabihin mo sa katabi mo, sa pamamagitan mo, mararanasan ng iba si Lord. Masarap na mapuno ang ating buhay ng istorya ng mga ginawa ni Lord. Amen sa'yo. Nandiyan pa po ba tayo? Now, lahat po tayo nagdi-desire na maranasan to. Amen. Lahat po tayo nagdi-desire na kapag nilay-hands mo yung iyong kamay, meron nga po ako na ipag-pray dyan sa Cubao. No po? Isang revival service, isang church na pinuntahan po natin, alam nyo po, meron po siyang myoma. Paglapit sa akin, then pinag-pray po natin, pagkatapos ipag-pray, biglang nag-cramps daw yung tiyan niya, yung puso niya. Sabi ko, ganoon? O paano nangyari? Ganito, bla bla bla. And then, pagkatapos ng cramping, tumakbo ng CR si sister. Pagtakbo ng CR, sumabog ang lahat ng bukol sa matres. Wow! Are you there? Ang hina naman ng palakpak na yan para sa Panginoon. Sumabog ang lahat ng, and I believe it's bukol. No? Inilabas niya yung mga bagay na dapat alisin ni Lord. And supernatural operation ang ginawa ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo yon? Sabi ng Bible, for the testimony of Jesus, the spirit of prophecy. Kapag narinig mo yung testimony, sabi mo sa katabi mo, mangyayari din sa iyo yun. At mas matindi pa.
At kung gusto mong maranasan to, ito yung mga bagay na dapat po nating gawin. At isa sa mga nakita kong prinsipyo o principle na ako po, personally, ito po yung itinuro sa akin ng Panginoon. Number 1, you need to ask and desire it. Everybody say ask. Sabi po ni Bill Johnson, when heaven invades the earth, sa book niya na itong book niya na ito, it is abnormal for a Christian not to have an appetite to the impossible. Everybody say abnormal. It has been written into our spiritual DNA to hunger. Everybody say to hunger. For the impossibilities around us to bow at the name of Jesus. Amen. So lahat po tayo dito nagdi-desire. Naalala mo nung bata ka pa, na kapag nakakita ka ng laruan, kahit nga truck palulutangin mo sa area Bang! Di ba ganun yung usual na encounter ng mga bata? Are you there? No, yung si Barbie dolls, gagawin mo Darna. Di ba? Paliliparin mo. Di ba? Yung lahat ng laruan, pinapaikot-ikot mo sa ere. Ganyan ka ba maglaro noon? And that is normal. Normal sa buhay ng tao na nakakaisip po tayo ng imposible. Amen? Ng mga unusual thing. Hello, are you there? At kapag meron po tayo niyan, sabi ni Bill Johnson, sabi mo sa katabi mo, normal pala yon. Ngayon, ang masaklap kapag iyan ay nawala. Hello? Kaya nga sabi niya, if you want to experience etong matinding manifestation na to, you need to ask and desire for it. Kaya nga, sabi dito in James chapter 4, verse 2, you lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. Hindi mo kasi hinihingi. Humingi ka kay Lord. Hello, ang sarap kapag iyan ay hiningi mo sa Panginoon. Amen. Hingiin mo kay Lord kasi bakit? Because normal is a personal responsibilities. Now, being normal to the Lord is personal responsibilities. Lahat po ng revivalist na nabuhay noon, hindi po sila pumayag na wala po silang investment kay Lord. And I remember when Benny Hinn asked Catherine Kuhlman, sabi ni Benny Hinn, Kathleen, gusto ko ng ganyang matinding karanasan pagdating sa presence ni Lord. And sabi ni Kathleen Kuhlman kay Benny Hinn, are you sure? Really? Di nga. Many of us are asking, Lord, gusto kitang maranasan ng matindi. Alam niyo, sabi ni Kathleen Kuhlman kay Benny Hinn, ito lang, if you want anointing, you must pay the price. Ano yan, Pastor? Magkano yan? 10,000 ba yan? 15,000 ba yan, Pastor? 20,000 ba yan? No. Hello. If you want anointing, you must pay the price. Ano ginawa ni Benny Hinn? After that, binenta niya property niya. Sumama kay Kathleen Kuhlman. Lahat ng puntahan ni Kathleen Kuhlman, naandun siya. Hello. Lahat ng revival crusade, kung saan na doon si Kathleen, naandun siya. Hello, nandiyan ka pa po ba? Amen. And then, doon sa time na nakahiga na si Kathleen Kuhlman at siya'y malapit ng mamatay, meron siyang tinawag na tao. Ang sabi niya, please, go to Benny Hinn. I want him to be with me. Tinawag si Benny Hinn, pumunta si Benny Hinn sa harap ni Kathleen Kuhlman at sinabi ni Kathleen Kuhlman, right now, I declare for the impartation, double portion. All the anointing, sabi niya, that God given to me, you will experience it. And your territory will be expanded. In Jesus' name. In Jesus' name. After that, kinuha na ng buhay, nawala si Kathleen Kuhlman, sumunod si Benny Hinn. Doon pumutok ang ministry ng This is Your Day. Nakita natin kung paano ginagamit ni Lord si Benny Hinn. I remember 2007 when Benny Hinn comes to the Philippines in Luneta Park. Sino na inabot yan? 2007. 2007. Umulan pa nung time na yon. Umulan yon.
si Benny Hinn nag-i-speak doon sa unahan. Doon tumakbo po si Philip Salvador. Si Benny Hinn nandun sa unahan nagpipreach. Umulan, yung iba nagpayong, yung iba sumilong. Alam niya po, that time iyak ako ng iyak sa Panginoon. I have this cry for the Lord. Sabi ko, Lord, darating ang time na sa bansang Pilipinas, hindi foreigner ang gagamitin mo, kundi Pilipino. Amen. Darating ang time na yung mga Pilipino, Panginoon, na Kristiyano, gagamitin mo mightily. Hindi kami parang, alam mo yun, tanghod ng tanghod sa mga foreigner, na kapag pumupunta sila sa Pilipinas, para tayo mga baliw na naghahabol sa kung ano yung naranasan nila kay Lord. Amen. That time, iyak ako ng iyak sa Panginoon, Lord, darating ang time, gagamitin mo ako mightily kung paano mo siya ginamit. Amen. Nangyari ang propesya na yon. Hello. Sabi ko, Panginoon, kung siya nagpipreach sa lahat o sa harap ng mga Pilipino, darating ang time, ako magpipreach ako sa harap ng mga foreigner. After that, na-invite ako sa Subic, mga kano ang kaharap. Amen. Hello. Ginamit tayo ni Lord mightily. Amen. Ginamit tayo ni Lord mightily. And so. Amen. Hindi mo problema ang lengguwahe para sa Panginoon. Hindi ka marunong mag-Itneg, hindi ka marunong mag-Ilocano, si Lord ang bahala. Na-invite ako San Mateo, Isabela. Walang marunong mag-Tagalog, puro Itneg. Problema, nakakaintindi naman sila ng Tagalog, pero mas prepared nila ang Itneg na salita. If you know Itneg, hindi ko alam kung familiar kayo sa salitang Itneg. Ayan po ay malalim na salita ng mga Ilocano. Pagtayo ko sa unahan, nagulat ako kasi yung mga tao na nakikinig, tawa ng tawa. Bakit kaya sila tawa ng tawa? So preach lang ako ng preach. Pagbaba ko, lumapit si pastor, paglapit sa akin, Pastor, hindi mo sinabi sa amin, napakagaling mo palang mag-Itneg. Then ako amazed ako, wow, di nga, nag-i-Itneg ako. Oo, kanina. Lahat ng preaching mo, puro Itneg version. Wow! Di nga! Are you there? Amen? Hindi mo problema ang ligwahe. Hindi mo problema kung sino kaharap mo. Hello, mabe-bless sila sa'yo. Amen? Gagamitin ka ni Lord sa kanila. Are you there? Why? You need to be a thermostat, not a thermometer. Hello, ano po ba ang thermostat? I-explain ko to. Last week yata, kung di ako nagkakamali. Ang thermostat po, hindi po yan klase ng Kristiyano na kapag pumunta sa isang church, sasabihin niya, ano ba naman tong pastor na ito? Bakit ganyan ang itsura? Kapangit. Hindi ganon ang thermostat. Ang thermostat po, hindi po yan yung pag nakita mo na pangit ang tugtugan. Ano ba naman tong tugtugan na to? Ano ba naman tong church na to? Bakit ganito ang kulay? Demonic ba lahat na umattend dito? Kasi itim na itim. Ang thermostat, Lord, gagamitin mo ako sa lugar na to. May mangyayari kapag narito ako. May mangyayari kapag narito ako. Lord, ipaparanas mo ang iyong kaluwalhatian kapag narito ako. Amen. Sabi mo sa katabi mo, thermostat ka. Hindi yung tinitimpla mo lang, ay, hindi nakaka-bless, ay, hindi nakakatuwa. Has the ability to change or to shift the atmosphere of a particular place. Wherever you go or whatever you do, you need to have this kind of ability. Ang thermometer is this, has a ability to describe the spiritual climate of any places you go. This kind of attitude na sinasabi niya lang kung ano yung observation niya sa lugar. Ang tanong, observant ka ba? O nag-e-expect ka? Iba yung observant sa expectant. Amen? Lord, nag-e-expect ako na may gagawin ka today. Paggising pa lang niyan sa umaga, sabi ng awiting kanina, paggising sa umaga, ako'y magsasaya. Yung tuwan-tuwa ka na, nagmamaterialize yan, kapatid, kapag thermostat ka. Ang iyong katapatan ay magpakailanman.
Yung pag nakita ka ng tao, nakaka-bless ka. Yung bigla nilang mapupuri si Lord, ikaw lang ang pupurihin, mukha mo'y hahanapin. Nakaka-bless po yun, no? Amen. And the next, John chapter 2, verse 1 to 5, on the third day, there was a wedding in Cana, in Galilee, and the mother of Jesus was there. Now, both Jesus and his disciples were invited to the wedding, and when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine here." Ang sabi ni Jesus, "Woman, what does your concern have to do with me?" Ano gusto mong gawin ko? Hello, sino may ganyan? Amen. Yung kapag naandun ka sa isang place, bigla kang lalapit kay pastor. Sasabihin mo kay pastor, "Pastor, ano na? Ano gagawin natin?" Yun yung maganda. "Pastor, nafe-feel ko presence ni Lord ngayon. Bumababa ang kanyang kaluwalhatian. Ano gagawin natin?" Amen? Ganon. Si Mary nagparamdam sa kanyang anak na si Jesus, and then ito si Jesus, tinanong niya ang kanyang nanay, ngayon, nakita mo yung problema. Nakita mo walang alak. Ano gagawin natin ngayon? Hello, ang ganda ng character ni Mary. He asked his son, Jesus Christ, "Lord, may nakikita ako ngayon, Panginoon. Ano ang gagawin ko?" Ano sabi ni Lord? Kumuha ka ng timba, punuin mo ng tubig. Nagpatawag siya ng mga kasama niya, "Kumuha kayo ng timba, bilisan nyo." Pagkakuha ng timba, punuin nyo ng tubig. Pagkalagay ng tubig, ano sabi ni Jesus? Ipamahagi nyo na yan. Wow, kasi yung tubig naging alak. So in short, si Jesus naging thermostat that time. Nung pagpunta niya doon sa kasalan sa Cana, na wala ng alak, ubos na ang alak, sabi niya, magpapakita ako ng kagiglagilalas na himala. And that is the first miracle na ginawa ni Jesus. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? At nung natikman nung coordinator, ganun sa wedding may co-or. Nung natikman nung co-or, yung alak, nadismaya siya. Bakit ganon? Alam niyo po, kultura sa Israel, na kapag nag-prepare ka ng alak, dapat nauuna yung masarap bago yung hindi. Kasi bakit? Lasing na sila. So, hindi na nila itutuloy. Sabi nung coordinator, bakit ganon? Ang sarap ng alak na to. Amen? Pakitignan yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, pag may naranasan ka kay Lord, masarap ang resulta. Na yung akala mo maganda na nangyayari sa iyo, may mas maganda pa palang inihahanda sa iyo si Lord. Amen. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kapatid, huwag mong timplahin kung ano ang sitwasyon. Ano gawin mo? Ikaw ang magpagamit sa Lord sa kahit anumang sitwasyon. Narito ka ngayon. Gagamitin ka ni Lord mightily. Into your family, sa iba, gagamitin ka ni Lord. Pakitignan niyo katabi, sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Gagamitin ka ni Lord mightily. Ang sarap ng gagamitin ka ni Lord. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko pong mapunta ng ibang bansa. Wala po akong pira. Hello. Ngayon, sabi sa akin ni Pastor Paul, kung gusto mong makapunta ng ibang bansa, asikasuhin mo na yung mga papers mo. And then, sikaso ko. Sabi ko kay Lord, ito na, meron na akong papers, meron na akong documents. Ano nang next? Kasi gusto kong pumunta ng ibang bansa Biglang nag-announce, ang Kingdom Invasion. Ang Kingdom Invasion po ay binubuo po ito ng Revival Alliance worldwide. Nakita ko si Bill Johnson, Chris Vallotton, Heidi Baker, Randy Clark, pupunta sa Singapore. Amen? Eto na. Sabi ko, Lord, dalhin mo ko doon. Nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, Singapore, here I come. By faith. Hello. After I posted that thoughts, pinost ko sa Facebook, may nag-message sa akin, 5 minutes after na nag-post ako, sabi sa akin nung nag-message, Pastor, kailan ka pupunta? Sabi ko,
siguro mga 2 days before the event. Para kahit papano, makaikot ako doon. Kapal. Walang pamasahe. Ang lolo nyo. Sabi ko doon sa nag-message, 2 days before the event, pupunta ako doon. Sabi niya, ganun po ba? Sige po, pastor. So, hindi na po siya nag-reply after that. And then, 10 minutes after, nag-message uli. Pastor, may ticket ka na? Sabi ko, meron na, kaya lang hinihintay ko pa. Sabi niya, what do you mean by meron na? Meron na kay Lord. Ganun ba, pastor? Pakisend sa akin yung docs mo, pastor. Ganun ba? Hindi na ako nagdalawang isip. Alam niyo naman si pastor, masyadong mahiyain. Sinend ko yung documents sa kanya. After, sabi ko, yun yung documents ko. Okay, pastor. Your ticket is already paid. Sabi ko, wow, balikan. Two weeks. Pastor, ako na yung bahala sa ticket mo. Hindi po, huwag kayong magpaparinig. Sabihin sa katabi mo, huwag kang magpaparinig. Ang matinding pagkilos ni Lord, hindi yan nakukuha sa pagpaparinig. Amen, are you there? So may ticket na si pastor. Sabi ko, salamat kapatid. Thank you so much. And then after 5 minutes again, pastor, naalala ko, may hotel ka na? Meron na. Saan po? Di ko alam eh. Na kay Lord pa rin. Pastor, don't worry. Kumuha na ako ng itinerary for you and for me and for the team. May kasama? Yes. Isang team kayo. Isinama kita sa itinerary. Yeah! Siyempre, doon lang yun sa kabilang linya. Hindi ko pinakita sa kanya. Kinikilig ako kay Lord. Ako'y kinikilig. Hello? Tuwan-tuwa ako kay Lord that time. Kasi Lord, imaginein mo, gusto kong makapunta ng abroad. Wala naman akong kapera-pera, pero papupuntahin mo ako. Alam niyo po, pagpunta ko doon, kasi first time that is my first time to go outside the Philippines. No po, nung naandun na, pagbaba ko ng eroplano, matatawa kayo sa ginawa ko, mga Mars. Ano ginawa ko? Tanungin niyo, ano ginawa mo, pastor? Pagbaba ko ng eroplano, hinalikan ko yung lupa. Kung saan nakapark yung eroplano. Ang init pala ng sahig na yun. Grabe, lumuhod ako doon. Iyak ako ng iyak. Lord, salamat. Dinala mo ako sa abroad. Kundi pa ako naging pastor. Hindi ako makakarating dito. Amen. Pagpasok ko, sabi ko, walang sinabi Terminal 3 Ang ganda. Libre masahe sa paa. Pagpasok mo doon sa may immigration, isang tambak ang KitKat na chocolate. Iba-iba ang flavor. Libre. Can I have a lots of flavor? Sabi ng immigration, yes, you can have. Thank you. Wala, inosente ang lolo nyo eh. Pagdating ko doon, ito na, ang tindi ng manifestation. Ikikwento ko na sa inyo yung mga matitinding pinagawa ng Lord. Noon na doon na kami, grabe yung mga kasama ko. May mga tablet, Galaxy, kalakasan ng Galaxy tablet no, ng Samsung. Lahat sila nagagaganyan sa tablet nila. Sabi niya, Pastor, you need to pray for this. Sabi ng mga kasama ko, okay. You know what kind of tablet I have that time? Blue book. The notebook of the security guard. Yun lang po yung aking gamit noon na paggawa ng preaching. Eto na. Buklat ako ng buklat sa harap nila. Okay, sige. Magyabang ka. Meron akong blue. Hello. Meron din ako niyan, kaya lang handwritten. Amen. Talagang as in. Eto na, nung nandun na kami, umiikot kami sa malapit sa Expo na mall,
may iniikot, ang mura ng gadget. Ako naman, hanggang tingin lang ako, hanggang lay hands lang ako, Lord, bibigyan mo rin ako niya. Lord, yung kasama ko, nag-aano na, yan, nag-uusap na sila, oy, can I have this one? Can I check this one? Blah, blah, blah. Yung mga kasama, hindi kayo na. Kayo na ang mga anak ng Diyos. Kayo na ang mapipera. Kayo na ang dakila ko na ang api na pumunta dito. Wala akong pere, Lord, there. Wala, hindi ka. Alam niyo po yung kilos ko po nun, pa-demure. Hindi ako pwedeng kumilos ng wild. Dahil pag may nabasag na baso, wala akong pambabayad. Kaya ang kilos ko nun, talagang bulilit. Hindi ka pwedeng makabasag. Hello? Are you there? Talagang lang ako, pa-feminine lang ako that time. Okay. Sige lang, enjoy nyo lang. Doon lang ako nananalangin. Hindi ko alam, mga kapatid, hindi ko alam, may kinakausap na si Lord that time. Eto na. So nakikinig, blah, blah. Pauwi na kami. Ano na lang to, Pauwi na kami, biglang may lumapit sa akin, nagsisisigaw, Pastor Iman! Pastor Iman! Kapatid, Pastor, kinuusap ako ni Lord. Nakakatakot naman yung pangungusap ni Lord na yan, parang biglaan niya na, kakabaka naman. Pastor, pinakita sa akin ni Lord, at sabi ni Lord, biling ko daw to at ibigay ko daw po sa inyo. Lahat ng kasama ko, naka-Samsung Galaxy tablet. Nung inabot sa akin, nakita ko yung mansanas may kagat. Nilabas ko sa box. iPad, Hello, are you there? Sarap magyabang kay Lord. Kasi minsan, alam nyo, mag-declare ka ng para kay Lord. Kasi bakit that time, ganito po ang character ko nun. Be like a little child. It's an element of trust. Amen? Hello, nandiyan pa po ba tayo? Nararamdaman ko, nafe-feel ko, may gagawin si Lord ngayon. Alam nyo po yung be like a little child. Sabi dito ng scripture, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Tingin po sa akin saglit. Nakakita ka na ng bata kapag hinagis mo. Pag hinagis mo, tuwan-tuwa habang nasa ere. Sasaluhin mo, syempre. Hello? Tapos tawa ng tawa, hello? Maghanap ka ng matandang iyahagis. Kapag nakakita ka ng matandang iyahagis, itry mo. Pagbagsak sa kamay mo niyan, sasampaling ka niyan. Ano ka ba, po? Huwag mo nang uulitin yun. Mamamatay ako sa iyo. Hello? Ganun na mangyayari. Pero kapag bata, hinagis mo, tuwan-tuwa. Pag matanda, hinagis mo, what do I mean is this, mga kapatid? Please listen. Ang daming pagpapakitang gilas ni Lord na ginagawa sa buhay mo. Hindi mo nakikita, hindi mo napapansin. Amen? Kaya lang ang problema, hindi ka na natutuwa sa 5 piso. Natutuwa ka sa 5,000. Hello? Amen? Ang bata, kapag pinaranas mo ng napakasimpleng bagay, tuwan-tuwa. Pero ikaw, lahat na ng pagpapakitang gilas sa preaching, wala kang pake. Hello? Nakakita ka na ng dolphin. Napakitang gilas talagang wigwig na ganyan. Masubukan lang nung nagte-train sa kanya. Lahat na ng pagpapakitang gilas, ginawa ng mga pastor, kung sino pa. Tawa ka ng tawa, hirap na hirap yung mga pastor mag-isip. Kung paano ka, alam mo yon, hello? Kung paano i-elaborate yung kanya sinasabi. Mga kapatid, ganito lang kasimple. Nabe-bless ka pa ba kay Lord? Amen. O nira-rationalize mo na yung mga ginagawa sa iyo ni Lord. Amen. Ang baba naman ang kita ako ngayon. Kumita lang ako ng 1,000 pesos per day. Ang baba-baba. Hindi ka masaya sa 1,000? Hello? Are you there?
Pag tinanong ka, o magkano sahod mo, nahihiya kang sabihin. Kasi bakit? Malalaman kung magkano ba dapat ang tithes mo? Na kapag tinanong ka, magkano sahod mo every month? Mababa lang. Magkano? 20,000. Mababa sa'yo yun? Usually ngayon, nagkaroon tayo ng level na kung ano yung malaking pagpapala, dapat doon ka masaya. Na kapag maliit, wala, dapat malungkot ka. Hello? Na kapag gwapo, kailangan masaya ka. Na kapag pangit, I hate that. Wala na ba ibang choice, pastor? Di ba? Na kapag maganda, okay ka. Hello? Amen? Na kapag pangit, hindi. Yak! Ganon, mga kapatid. Hindi ganon. Di ba? You need to be a little child. Kasi bakit? Yung paghahari ng Panginoon, mararanasan mo, ang sarap nun. Amen. Sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko pong matrans. Gusto niyo pa ng kwento? Sabi nila sa mangkukulam lang daw to nangyayari. One time, nandun ako sa Kalumpit, Bulacan uli. Natutulog ako. Nanaginip ako, mga kapatid, tingin dito saglit. Nanaginip ako na nakatayo ako sa isang harap ng bahay. Sabi ko, parang pamilyar. So, tinititigan ko yung bahay. Maya-maya, may lumabas na babae. Babae na naman. Kaya si pastor lagi na-i-issue. May lumabas na babae. Paglabas ng babae, binati ako. Sabi niya, Eman, kamusta ka? Iniisip ko, sino to? Kilala ko. Ganon. Maya-maya, paglapit sa akin, man, classmate mo. Doon ko na, okay. Ikaw pala yan, kamusta ka? Sabi niya, ito, hindi ako okay ngayon actually. Sabi ko, bakit? Anong meron? Sabi niya, lika, pasok ka sa bahay. Walang tao doon sa bahay nila. Babae, tapos sa lalaki ka, tapos kayong dalawa lang naandun. Biglang naghubad ng damit, sa panaginip ko po ito naghubad ng damit. Pagtingin ko, yung breast niya, 3. Yung isa pala, bukol. Are you there? Nasa ilalim ng kilikili. Di ko, ang laki naman yan. Alam niyo po, that time talaga, it's so unusual. Di ko, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, cancerous daw sabi ng doktor. Paano? Operahan. Okay. To, sabi ko sa kanya, ipag-pray natin. Okay lang ba ipag-pray kita? Sabi niya, sige, pag-pray mo ako. Tapos, ipinatong ko yung kamay ko sa balikat niya. Tapos, hinawakan niya yung bukol niya. Paghawak niya doon sa bukol niya, sabi ko, Lord, I command this bukol to shrink in the mighty name of Jesus. Tapos, habang hawak-hawak niya, sabi niya, andito lang yun Andito lang yun. Andito lang yun Sabi ko, nasaan na? Eman, nawala! Eman, nawala! Sabi niya ganon. Alam niyo mga kapatid, that time, nawala yung bukol, and then, mga kapatid, baka iniisip niyo, Pastor, hindi mo ba pinagbihis? Nagbihis siya during the prayer time. Pumasok yung pamilya. Pagpasok, napaka-unusual na ito mga kapatid. Isang makataas balikat na testimony. Pumasok yung pamilya niya, dumating. Sabi niya, anak, may bisita ka pala. Si Eman po. Tay, si Eman. Ay, hello po. Patras ako doon sa panaginip. Hello po. Hello po. Hello po. Hanggang sa nagising ako. Paggising ko, nasa loob ako ng kwarto, Kalumpit, Bulacan. Then, kumain, nag-moment kay Lord, and so and so. After an hour, yung phone ko tumunog. Pagtingin ko sa messenger, may nag-message. Ang sabi sa akin sa message, Man, thank you so much. Nawala na yung bukol. Totally as in, nag-flat. That time, nasa loob ako ng kwarto,
Sabi ko sa Panginoon, grabe ka Lord. Tulog lang ako. Tulog ako. Nagpe-pray ako sa Cavite. Cavite po yung lugar. Nagpe-pray ako sa Cavite, tulog ako. Ngayon, bigla ako nagising. Hindi ko alam na kapag ministeryo ka na pala ng tulog. Hello! And that is your God. My goodness. Nag-message and then, pagtingin ko, sabi ko, salamat sa Panginoon. No, sabi ko sa kanya, paano kita napag-pray? Naandito ako sa Bulacan. Sabi niya, hindi man, naandito ka kanina. Iyak ko kay Lord. Sabi ko, Lord, iba ka. Amen. Sa mga mangkukulam lang daw nangyayari yon. Hello. Always remember na lahat ng pagkilos ng demonyo, counterfeit yan. Ng pagkilos ng Diyos. Amen. You know what is one of the secret? Stay in His presence. Babad lang, kapatid. Babad lang. Ang kailangan lang ay babad sa presensya ng Diyos. Babad sa Kanyang salita. Hello? Amen? Naging parang bata lang. Hello? Nung nagbabad sa presensya ng Panginoon, kumilos si Lord. Staying in God's presence is the major key to experience normal Christianity. Because in His presence, there is miracle. In His presence, there is joy. In His presence, there is peace. In His presence, there is love. In His presence, there is freedom. And the more you stay in the presence of God, the more you know your God. Amen. Kapag nakababad ka lagi sa presence ni Lord, makikilala mo si Lord. Nakababad ka saan? Sa kung paano ka kumita, I tell you, magmumukha kang pera. Saan ka nakababad? Sa sakit na naranasan mo kay kumare, kay kumpare, kapatid, I tell you, magmumukha kang problemado. Why you don't try right now? Hanapin mo ang mukha ng Panginoon. Pag tumingin ka sa demonyo, magmumukha kang demonyo. Pag tumingin ka sa Lord, magmumukha kang magiging kamukha mo si Lord. Amen? Hello? Kaya, kapag laging babad sa presence ni Lord, malalaman mo pagkilos niya. Kapag nalaman mo pagkilos ni Lord, alam mo kagad, oy, si Lord na andito. Amen? Si Lord na andyan. Hello? Stay in His presence. Are you there? Stay in His presence. One time, kasagsagan ng matinding pagbuhos ng revival sa Hosea. I remember this one. No po, when Pastor Bernard preaching about intimacy to the Lord, may nakita akong malaking kamay na nasa likod niya, na nakakover sa kanya. Sabi ni Pastor Paul, nakakakita ko ng kamay. Sabi ko, Pastor, nakikita ko rin. Sabi ng ibang mga pastors, nakikita ko rin. Binidyohan. Nang binidyohan, siguro mag-aas ako, no? Doon sa team, ng Hosean team, na, Pastor, baka pwedeng makahingi ng kopya nung lumitaw yung kamay ni Lord doon sa likod ni Pastor Bernard. Kasi during the preaching time, bigla namin nakita na may kamay. Alam nyo na, videohan na merong isang kamay na malaki na nasa likuran niya. Antindi ng presence ni Lord that time. Ganyan katindi kapag lagi kang babad sa Panginoon. Pag babad ka sa Panginoon, hello, alam mo yung problema, maning-mani. Bakit? Ito yung magandang desire. One thing have I ask of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Ang sarap ng lagi kang nasa presensya ng Panginoon. Piling ba, masasabi mo sa sarili mo, Panginoon, kapag wala ako sa presensya nyo, mamamatay ako. Ikamamatay ko po ito, Lord. Lord, lagi nyo po akong ibabad sa iyong presensya. Amen. Now it came to pass as he was praying in a certain place when he sees that one of his disciples said to him, Lord, can you teach us to pray? As John also taught his disciples.
Amen. Why? Because these disciples found out the secret of Jesus. Bakit? Kapag babad ka kay Jesus, kapag babad ka kay Lord, yung problema saglitan lang. Pero kapag babad ka sa problema, yung problema ang tagal. Hello? And I remember when they encountered demonic forces in the life of a young child in the scripture, sabi nung isang ama, Jesus, inilapit ko sa mga disciples mo yung anak ko pero hindi nila napagaling. Ano sabi ni Jesus, hanggang kailan ko kayo pakikisamahan? In short, hanggang kailan mo oobserbahan yung ginagawa ni Lord? Gumagawa siya ng himala. Hanggang ngayon, gumagawa siya ng himala. Inilapit yung bata kay Jesus, in a second, lumayas ang demonyo. Ganun din dapat sa buhay po natin. Amen. In a second, kailangan lumayas ang demonyo sa iyong buhay. Ano sikreto? Babad sa presensya ng Panginoon. Amen? Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much be fruit. For apart from me, you can do nothing. Kung hindi ka connected kay Lord, walang mangyayaring himala sa iyong buhay. Amen. Kailangan connected ka kay Lord. And lastly, always keep falling in love with Jesus. Ano sikreto? Mahalin mo lang si Lord. Magmahal ka lang. Amen. Magmahal ka lang kay Lord. Yung bang tipong si Lord ang laging number one sa buhay mo. Amen. Make Him a number one into your life. Sa lahat ng aspeto, siyang gawin mong number one. Ang sarap gawing number one ni Lord. Amen. Hello. Ito po lagi kong sinasabi, sino mag-aakala na itong pastor na nasa harapan nyo ay magkakaroon ng pagbabago sa buhay? Sino mag-aakala na one time in my life na po gagamitin ni Lord ang aking buhay? Makakarating kung saan-saan. Sino mag-aakala na maraming gagaling sa ministeryong ito na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Walang mag-aakala po niyan. Ako man ay hindi ko nakita yan sa aking buhay. Pero dumating yung time, ito na tayo. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Kung paano kumikilos ang Diyos sa inyong pastor, sabihin mo sa katabi mo, mas matindi ang mararanasan mo sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Always keep falling in love with the Lord. I remember the time when Pastor Paul told me, Pastor, mag-mission ka sa Abra. Tapos yung mga balita sa Abra hindi maganda. Dito ko tatapusin sa kwentong ito. Yung balita sa Abra hindi maganda. Bakit? Ang dami daw mangkukulam doon. Pastor, go to Abra and have a mission. Wala bang iba? Bakit ako? Ikaw yung mahilig sa mga adventure. Di ikaw pumunta. Di nga. Sige, punta ako doon. Alam niyo kung ano nagtulak sa akin? Pag-ibig ni Lord. Amen? At pag-ibig ko sa Panginoon. Amen? Alam niyo, nung mga oras na yon, wala akong ibang iniisip. Ni baon, wala man lang pinababaon sa amin that time. Pamasahe lang ang dala po namin. Willing kaming magtiyaga sa talbos ng kamote. Alam niyo po bang, that time, nung unang mission namin ng Abra, unang bakbak ko sa Abra, napagkasya namin ang 200 pesos sa loob ng 1 linggo. Bakit? Alamang ang ulam. Alam niyo po yung alamang? Alamang ang ulam, tapos namimitas lang kami sa bukid na medyo maputik ng kangkong. So nilalaga lang namin ng kangkong, yun ang ulam po namin. One time, no po, in Abra, biglang sabi ng kasama ko, Pastor, wala tayong pambili ng mga pangangailangan natin. Shampoo, deodorant, even deodorant, hindi kami makabili. My goodness. Toothbrush, toothpaste, wala. Pastor, kailangan natin ng pera. Sabi ko sa kanila, hindi Pinadala tayo dito ni Lord
Bahala si Lord sa atin. Problema na ni Lord to. Tinawagan ko si Mami Brens. Hawak ko si cellphone. Mami Brens, baka naman po pwede kami mag-request kahit pambili lang po ng shampoo, pambili lang po ng toothpaste, at saka pambili ng toothbrush. Tsaka Rexona na sachet. Baka pwede. Alam niyo, sagot sa akin ni Mami Brens that time, sa Hosea po ito. Pastor, pasensya na. Depisit po tayo ng linggo. Sabi ko, Mami Brens, baka pwede po kahit kung may mahihiraman po tayo dyan. Ang baho na po namin. Sabi ni Mami Brens, Pastor, pasensya na talaga. Depisit po tayo ng linggo. Binitawan ko si cellphone. Nilagay ko sa bulsa ko. Sabi ko sa mga kasama ko, mga kapatid, mag-pray na lang tayo na hindi nila maamoy yung hininga natin, yung kilikili natin, hindi nila maamoy yung pagkatao natin dito. Naglalakad po kami sa Bangged, Abra. Hawak po namin ang aming pananampalataya. Pabalik po kami ng Peñarubia. Lord, ano po ba itong napasok ko, Lord? Bakit deodorant hindi ako makabili? Sabi ko, ganito ba buhay magmisyon? Konsumisyon? Lord, bakit naman? Papunta na kami sa tricycle. No? May naghatid kasi sa amin na kapitbahay, isinabay lang kami. Pasabay din kami pabalik. Bigla akong kinausap ni Lord. Di ba dala mo yung ATM mo? I remember, si Pastor Paul, naging kaibigan yung manager ng PNB Bank sa ilalim ng church. Nag-offer ng libreng savings account. Walang amortization. Walang maintaining balance. Binigyan kami ng mga card. Ang maganda, hindi nalalagyan ng laman. Simula nung ibinigay sa amin, wala talaga. Alam lang namin yung number, pero pangarap namin na yung number na yun mag-manifest into money. Kaya lang hindi talaga maganap. Sabi ng Lord sa akin, convicted ako, sabi ng Lord, di ba meron kang ATM card? Go to the ATM machine and withdraw your money. Kinausap ko yung mga kasama ko. Sabi ko sa kanila, hindi ko alam kung nalilipasan lang ako ng gutom. Pero may narinig ako. Ano yun, Pastor? Ano yun? Punta daw tayo ng ATM machine. Pastor, sigurado ka? Oo. Bakit? Magwi-withdraw tayo ng pera. Pastor, wag mo sabihin mga hold up ka. Hindi. Magwi-withdraw tayo ng pera. Punta ako sa ATM machine. Sino yung narinig na itong kwentong to? Ito yung hindi ka nakinig ng preaching, pero mabe-bless ka. Pila. May nagtitinda ng mga prutas dito sa kaliwa ko, tapos may paradahan ng tricycle dito sa kanan ko. Try to imagine. Ito yung ATM machine, ito yung pintuan ng bangko, may tindahan ng prutas sa kaliwa ko, may mga tricycle dito sa kanan ko. Nakapila ko, nung turn ko na, pinasok ko si ATM sa machine. Ang first instinct ng marami, kailangan mo mag-check ng balance. Sabi ko that time, kinausap mo ko, Lord, na mag-withdraw. Hindi ako mag-check ng balance. Ano gagawin ko? I-withdraw ko yung hangganan. Yung pinakasagad, ano yun? 10,000. 10,000. Magwi-withdraw ko ng sagad. Pasok sa ATM. Kinakabahan ako, mga kapatid. Alam niyo yung kaba ko, tugutug pagpak. Yung ganon yung dibdib ko. Eto na. Nung pagpindot ng PIN at pag-type ng amount, biglang enter. Biglang, shik. Alam niyo po yung tuhod ko nangangalos.
Lord, ano to Lord? Ano to Lord? Biglang naglabas ng pera yung ATM. Worth 10,000 pesos. Si Pastor Eman na slain sa harap ng ATM machine. Bagsak talaga ako. Bag! Yung mga tricycle driver, takbo. Uy, si kuya, naimatay. Yung nagtitinda ng prutas, takbo. Yung mga kasama ko, Pastor. Talagang as in, laglag talaga ang tuka ni Pastor Eman that time. Slain ako in the presence of God. Kinuha nung tricycle driver yung pera doon sa ATM machine. Oh, yung pera ni kuya. Kuya, ano nangyari sa'yo? Yung mga kasama ko, Pastor! Ano, Pastor? Oh, love na love tayo ni Lord. Amen? Pagkakuha ko ng pera, salamat, alam nyo, nangangatal ako. Papunta doon sa tricycle na kung saan naghihintay sa amin. Sabi ko sa mga kasama ko, buhay si Lord. Magmahal ka lang sa Panginoon, siya bahala sa iyo. Amen? Siya bahala sa lahat ng pangangailangan mo. 10,000 pesos. Binigyan kami ni Lord. Nakagastos kami ng maganda. Nabili namin ang pangangailangan namin sa mission na yon, mga kapatid. Hello? It's a money miracle. Binigyan tayo ng Lord. 10,000 worth of money. Habang nakasakay kami sa tricycle, tinawagan ko si Mami Brents. Sabi ko, Mami Brents, huwag ka magbibiro ng ganyan. Merong pera dun sa ATM. 10,000 pesos. Sabi niya, Pastor, talaga? Pastor, nilagyan niyo ba ng laman? Sabi niya, hindi, Pastor. Wala nga talaga tayong pera, Mami Brents. May laman. Response sa akin, Pastor, yung tithes mo Amen. What do I mean is this? Mahalin mo lang si Lord. Always keep falling in love with the Lord. Alam mo, mapaliit, mapalmalaki, anumang halaga, anuman ang bagay na meron ka. Maging masaya ka. Pag nakita ni Lord yung puso mo, I tell you, hindi papayag si Lord na hindi siya tumigil. No? Napagpalain ka. Amen. Ibibigay niya ang lahat-lahat para sa iyo. Mahal ka niya. Imagine mo, sabi mo sa katabi mo, paborito kang anak ni Lord. Maraming pinakita na si Lord sa atin ng mga himalang bagay. Sa biyaya ng Panginoon, pinrovide niya lahat ng ating pangangailangan. Ganon din sa ating church. Hello. Tignan niyo yung paligid po natin. Hindi ba normal to? It's normal for us. No, marami ng pastor ang pumunta dito, nagtaka, paano na tayo nagkaroon ng ganito? Paano natin naipatayo ito? Hello. Amen. Sa bawat pagtutulungan, no? Sa bawat halaga na ating nakayanan, ito po tayo. Sa biyaya ng Panginoon, unti-unti, yung dating pangarap lang natin, ngayon eto na. Amen. Ngayon, project po namin, next, bubuhayin po namin ang pagbibigay, no, ng Life Security Fund pagdating po sa ating mga pastor. Hello. Na dati wala, ngayon bubuhayin po natin. Na kahit nasa misyon ng mga pastor, hindi po sila tatawag sa akin na sasabihin, Pastor, baka naman namamaho na kami. Ipoprovide po natin. Amen? Hello? Kasi bakit? Mahal natin si Lord. Mahal natin yung mga lingkod na yan. Yan yung normal. Dapat nararanasan natin si Lord. Amen. Yung dating 50 pesos lang ang laman ng bulsa. Ngayon, limpak-limpak na. Sabi mo sa katabi mo, magiging limpak-limpak ang pagpapala na meron ka. Amen! Let's all stand up. Tayo po tayo, mga kapatid.